Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Felipe Buencamino Isuho was an infamous Filipino turncoat, lawyer, diplomat, and politician. He fought alongside the Spaniards in the Philippine Revolution but later switched sides and joined Emilio Aguinaldo's revolutionary cabinet. He was a member of the Malolos Congress and co-authored the Malolos Constitution. He was also appointed as Secretary of Foreign Relations in the cabinet of Aguinaldo. After he left the revolutionary government, he co-founded the Federalista Party and became a founding member of the Philippine Independent Church. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ipinanganak siya sa San Miguel, Bulacan kina Victor Buencamino at Petrona Sioho bago ang Hispanisasyon ng mga katutubo ng Pilipinas. Ang kanyang apelyido ay Mangalindan. Nag-aral si Felipe sa Universidad ng Santo Tomas kung saan nakuha niya ang kanyang AB degree na may karangalan. Isa siya sa mga estudyante ni Padre Jose Burgos. Kasama si Pasiano Rizal, ang nakatatandang kapatid ni Jose Rizal. Nakatanggap din siya ng diploma sa batas mula sa parehong universidad noong 1884. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang degree sa abogasya, nagtrabaho siya sa Manila Audiencia. Noong 1886, siya ay hinirang na piskal at pagkatapos ay hukom ng Batanes. At noong 1888, siya ay hinirang na hukom ng Tayabas. Sa panahon ng Revolusyon, nakipaglaban siya sa ilalim ng watawat ng Espanya na tumaas sa mga hanay upang maging isang colonel sa hukbong Espanyol. Gayunpaman, pagkatapos ng bigong kasunduan ng Biak na Bato at ang pagpapatuloy ng revolusyon, siya ay inakusahan bilang isang espiya at ikinulong sa lungsod ng Cavite. Nang siya ay makalaya, agad siyang sumapi sa revolusyonaryong kilusan at nakipaglaban sa mga labanan sa Kamansi at Bundok Araya. Nang ibigay kay General Aguinaldo ang 270 na mga bilanggo ng hukbong dagat ng Espanyol sa Teatro Caviteño kasunod ng labanan sa Alapan sa Imus noong May 28, 1898. Siya ay nakakulong sa tori ng ari-arian ng pamilya Osorio sa Cavite Puerto dahil sa akusado ng pagiging isang espiya. Naroon siya noong unang iladlad ang watawat ng Pilipinas. Nananatili si General Tomas Mascardo sa pamumuno ni Buencamino hanggang June 6, 1898. Gayunpaman, naroon siya para sa deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas sa Kawit noong June 12, 1898. Nang maglaon, nagsilbi siyang delegado ng Kongreso sa Malolos. Noong September 26, 1898, pinangalanan ni Emilio Aguinaldo si Buencamino bilang Sekretaryo de Fomento. Ang unang republika ng Pilipinas ay pinasinayaan noong January 23, 1899. Pagsapit ng Pebrero, natagpuan ng mga Pilipino ang kanilang sarili na nakipagdigma sa kanilang dating kaalyado na Amerikano. Ang digmaan ay bunsod ng pagpatay noong February 4 sa isang Pilipinong corporal sa Santa Mesa, Manila ng isang American sentry at ang malawakang pag-atake laban sa mga tropang Pilipino kinabukasan. Inimbestigahan niya ang pangyayari sa pamamagitan ng utos ni Aguinaldo. Ang kanyang ulat ay naglalagay ng sisi sa mga sumasakop na puwersang Amerikano. Ngunit, noong May 1899, si Buencamino ay kabilang sa mga naglalabi para sa pagtanggap sa pamamahala ng mga Amerikano. United States Secretary of State John Hay
had sent a telegram to the Sherman Commission, enabling it to offer the Filipinos autonomy under American authority, but Mabini was against it and favored independence under American protection. Buencamino, Pedro Paterno, and other powerful Malolos Congress members passed a resolution requesting that Aguinaldo disavow Mabini's position and remove him as Prime Minister. Under duress, Aguinaldo formed a new cabinet. Paterno replaced Mabini, while Buencamino was promoted as Secretary of Foreign Relations and concurrently the Secretary of Welfare. In one of their cabinet meetings, General Antonio Luna allegedly slapped Buencamino and called him coward. He and Luna had another confrontation in Cabanatuan on June 5, 1899, just before Luna and his aide Colonel Francisco Roman were killed, and Eduardo Rosca, one of Luna's aides, was arrested. Nang bumuo sina Buencamino at Paterno ng isang grupo na kilala bilang Pacificados at inorganisa ang Asociación de Paz o Liga para sa Kapayapaan, ang digmaang Pilipino-Amerikano ay nagpapatuloy pa rin. Ang layunin ay upang tulungan ang kampanya ng pasifikasyon ni General Elwin Otis at linisin ang daan para sa otoridad ng Amerika. Kabilang sa mga kilang miyembro nito ay sina Trinidad Pardo de Tavera, Leon Maria Guerrero, Cayetano Arellano, Rafael Palma, Tomas del Rosario, Justo Lucban at Pascual Poblete. Noong December 1900s, pinalitan ng Liga ang pangalan nito sa Partido Federal na ang layunin ay pagiging estado para sa Pilipinas. Ang partido ay nangingibabaw sa politika ng ilang sandali hanggang 1907 nang ang kanilang mga kalaban, ang mga nasyonalistas na nagtataguyod ng kalayaan, ay nakontrol ang Asamblea ng Pilipinas. Namatay si Buencamino noong February 6, 1929. Buencamino was married to Juana Arnido and had 10 children. After she died in 1883, Buencamino married Guadalupe Salazar Abreu, who he had 3 sons, Victor, Felipe Jr., and Philip. Buencamino is interred at the Manila North Cemetery. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, everyone has problems to deal with, but the people who are mesmerized by the beauty of their dreams are the ones who actually live life to the fullest.